Kababalik ko lamang galing sa bundok ng Pulag. Panglimang akyat ko na ito sa bundok na mahal ko. Isang matandang lalaki ang aming gabay. Kung kanino ko nakita ang pagmamalasakit, ang pangangalaga at pagsisikhay sa kabila ng katandaan. Minsan, sa buhay natin ay may mga pangyayari kung kailan higit natin nararamdaman ng Diyos sa buhay natin. Sa maraming taong ko na rin bilang guro at pari, palagi kayong masasabi kong alam ko ang sinasabi ko tungkol dito. Tatlong magkakatulad na pagbasa ang ating natunghayan ngayon. Ang una ay isang karanasan ni Elias sa Sarepat, kung saan ang isang balo ay namuhay kasama ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Doon siya nakituloy. Sa mga araw kung kailan naroon siya, namatay ang bata. Ang nanay ay tumangis. Hindi lamang yon, ginawa niya ang normal na dapat gawin ng isang ina. Nanisi siya. At sinabi niya kay Elias, naparito ba kayo upang ako ay sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Alam ng Diyos kung ilang beses ko rin siya sinisi. Bakit hindi? Ako na nga ang gumagawa ng dapat. Ako na nga ang nagpapagal para sa Kanya. At ako pa ang parurusahan. Di ba't ganito? Tayo lahat, kapag gumawa ng mabuti, nakalista. At kapag sinuklian tayo ng paghihirap, mas mahaba ang ating listahan. Mas matindi ang sisihan. Mas masahol ang ating angal. Pati sa Ebanghelyo, isang batang lalaki rin ang namatay. Anak ng isang balo mula sa Nain. Sa lahat ng parurusahan, siya pa. Ika nga. Matindi ang tao sa mundo. Walang paki ang karamihan. At kapag masaya ka, masaya rin sila, lalo na kung may pamudmud kang painom at pakain. Kapag birthday mo at nagpakanton ka o chooks to go, masaya ang lahat. Pero kapag malungkot ka, mag-isa ka, manigas ka, sabi nga. Hindi ganito ang Diyos. Alam ko. Bakit? Di minsan akong nagdusa dahil sa Kanya. Ganyan magmahal ang Diyos, nagdudulot ng tag-aalay ng buhay sa pamamagitan ng pagkitil ng makamundong buhay. Nangangalaga at nagkakalinga ang Diyos, totoo. Pero ang Kanyang gantimpalang biyaya ay laging kaakibat ng panggagambala. Si Pablo ay ginantimpalaan ng biyaya ng pagbabalik loob. Ngunit anong nakita niya? Ang gantimpala ay nauwi sa gambala. At ito ang sinabi niya, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos ay hinirang niya ako upang maging lingkod niya. Hindi na siya namayapa nung siya'y gantimpalaan. Gambalang walang patid ang naging bunga ng gantimpala. Ilang beses rin ako ginambala ng ganito. Mula sa mga taong hindi ko inaasahan. Mula sa mga kapatid ko at kasamahang walang pagmamalasakit at may halo pang inggit. Kung medyo namumunga ang puno, ika nga, marami ang pumupukol. Kung medyo nagtatagumpay ka, marami ang nalulungkot. Ito yata ang takbo ng buhay tulad ng naranasan ng maraming santo at santa. Isa na rito si Santa Teresa de Avila. Sabi niya, kung ganito mo tinatrato ang mga kaibigan mo, Panginoon, hindi na ako nagtataka kung bakit kakaunti lang kaming mga kaibigan mo. Sabi ni Papa Francisco na hindi masama ang umangal sa Diyos. Isa raw itong uri ng panalangin. Umangal ang balo ng Sarepat, umangal rin si Elias, at ganoon din si Pablo, ganoon rin ako. Maraming beses. Bakit, Lord? Yan ang tanong natin. Bakit kung sino pa ang nagsisikap ay sila pa ang hindi napapansin at hindi nabibigyan ng kung anuman? O sila pang sinisiraan kung minsan? Nananaghoy ako kung minsan, nananawagan, gantimbala ba ang aking dapat tanggapin o gambala? Ang tatlong pagbasa ngayon ay tugon. Ang Diyos ay nagkakalinga, nagbibigay ng gantimpala, pero siya rin ang nagkakaloob ng gambala. Hindi pwedeng sitting pretty lamang lagi. Kailangan magpagal, kailangan kumilos at gumawa para sa bagong ebanghelisasyon. Kailangang magsikap para sa kanyang kaharian. At huwag kalimutan, sa kabila ng gantimpala at gambala, ang huli ang siyang mahalaga. Binata, bumangon ka.
sapagkat ang Diyos ay Diyos ng biyaya at Diyos ng gambala at Diyos rin ng gantimpala. Ito po mga kapatid ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang pagninilay na tinaguriang puso sa puso. Magandang linggo po sa inyong lahat.